Dear Kuya Bono, ang kwentong ito ay hindi lang isang salaysay kung paano ko natagpuan ang tadhana ko, kundi maraming leksyon din sa maraming katotohanan sa buhay. Although hindi ko maitatanggi na ang paborito kong parte ay ang aking love story. Kung paano ko nakilala ang asawa ko, kung paano naging kami. Alam ko kasing ang pag-aasawa ang pinaka-tricky pero pinaka-interesting na bahagi ng buhay ng karamihan. Hindi lahat pero majority. Noong 2008, nasa Shanghai, China ako. Kasama ko ang kaibigan kong si Xiang at ang tatay niya. Chinese sila at noon isinama nila ako sa People's Park kung saan may tinatawag na blind date corner or marriage market. Ang mga magulang na may anak na wala pang asawa ay nagtitipon-tipon doon. May dala silang placard kung saan nakasulat ang basic information tungkol sa kanilang anak na hinahanapan nila ng asawa. Imagine mo ang tindahan sa bangketa kung saan nakadisplay ang mga paninda. Sa marriage market, ang makikita mo ay karton na puti o placard nga kung saan nakasulat ang mga bio ng lalaki o babaeng hinahanapan ng asawa. Ang mga naghahanap ng asawa para sa kanilang anak, marahang naglalakad-lakad at nagbabasa sa mga placard. Kapag may nakitang interesting, titigil at magtatanong sa magulang na nasa harapan ng placard. Mag-uusap sila at kapag nagkasundo, pagkikitain ng dalawang anak hanggang sa magpakasal na sila. Natural walang ligawan portion doon. Hindi kagaya sa ating mga Pilipino na karamihan ay dadaan sa getting to know stage. Manunuyo si lalaki, gagastos ng chocolates and flowers, paamuin din ang magulang ni babae. China was once the most populous country in the world, kung hindi lang sila naungusan ng India. Pero nakapagtatakang doon sana ay mas madaling makapag-asawa dahil marami silang options. Pero hindi pala, at kailangan pang magkaroon ng marriage market para makapag-asawa ang ilan sa kanila. Ang hatid na mensahe ng marriage market sa Shanghai, China, Kuya Bono, ay napakasimple at napakalinaw. Ang asawa ay hindi tadhana. Ang asawa ay isang necessity, gaya ng pera, bahay, trabaho, sasakyan. Although sa kanila, uunahin muna ang trabaho o negosyo para magkapera. Kapag stable na, tsaka maghahanap ng asawa kasi yun na lang ang kulang. Mag-aasawa para magkaroon ng anak, makabuo ng pamilya, may makakatuwang sa buhay. Sa atin, hindi ganun ang karamihan. Nag-aasawa tayo dahil in love tayo sa taong yon. At may paniniwala tayo na ang taong yon ay inihanda at inihatid ng Diyos sa atin. Sang-ayod ba kayo sa akin? Kung hindi, i-share mo na rin ang kwento mo kung paano mo nakilala ang asawa mo at kung bakit mo siya pinakasalan. Sa murang edad, nabugbog ako ng mga pangyayaring alam kong hindi dapat maranasan o masaksihan ng isang bata. Isinilang at lumaki ako sa San Andres, Bukid, Maynila. Squatters area yon, Kuya Bono. Kasama ko noon sina mama at lolo. Tatlo kami nakatira sa isang masikip at pangit na paupahan. Nung maliit pa ako, ang natatandaan ko ay si lolo lang ang naghahanap buhay. Pero hindi namin alam kung anong trabaho niya, basta may baril siya. May ama ako, natatandaan ko noong paslit pa lamang ako, dumadalaw-dalaw lang noon kay mama, pero bigla ding nawala. Sabi ni mama, nag-asawa na raw ng iba ang papa ko. Nung grade 3 na ako, Kuya Bono, si mama naman ang biglang nawala. Si lolo ang sumagot sa tanong ko noon. Sumama sa boyfriend niya. Hayaan mo na siya at huwag mo na siyang hintayang bumalik dito dahil malabo nang mangyari yun.
Habang lumalaki ako, Kuya Bono, ay iba ang pagtrato sa akin ni Lolo. Ayaw niyang iyakin ako. Ayaw niyang malambot ako o lalampalampa ako. Sinasanay niya akong sumuntok at umilag sa suntok. Ginawa niya ako ng punching bag na siya niyang pinabubugbog sa akin at pinapatadyak-tadyakan sa akin kapag wala akong ginagawa. Tinuruan din niya akong gumamit ng patalim at tubo at minsan pinahawak din niya sa akin ang baril niya pero tinanggalan niya ng bala. Noong tinanong ko kung pulis siya o gwardiya siya, ang sagot niya, hindi. Anong trabaho mo, Lolo? Hindi mo kailangang malaman, Mel. At ito pa ang tandaan mo. Huwag kang magtitiwala sa ibang tao. Kapag may nagtanong sa'yo tungkol sa akin, huwag mong sasagutin. Kapag kinulit ka, sabihin mong hindi mo ako kilala. Dito sa Maynila, wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ako lang. At kung dumating sa puntong maski ako, hindi mo na kayang pagkatiwalaan dahil naipit ka sa isang sitwasyon na sa tingin mo mapapahamak ka, unahin mo ang kaligtasan mo at pabayaan mo ako. May isang araw ng grade 4 na ako, Kuya Bono, na nadatnan ako ni Lolo na nakikipaglaro kay Shaira. Maraming laruan si Shaira, mga manika at gamit sa luto-lutuan. Pinauwi ako ni Lolo. Galit siya kaya nagtaka ako. Anong kasalanan ko? Naglalaro lang ako Yung pag-upo mo, nakikita ang panty mo. At saka bakit ka naglalaro ng mani-manika? Dahil babae ako, Lolo, hindi ako lalaki. Boys, magpakalalaki ka. Ano? Bakit ko gagawin yun? Dahil nasa Maynila ka at wala kang magulang. Ako matanda na ako. Pag dalaga ka na, baka wala na ako. Sino magtatanggol sa'yo? Kung hindi lang mabait si Lolo, talagang nagtanim sana ako ng galit sa kanya, lalo na noong nagdadalaga na ako. Natuto na akong magka-crush at ang unang nagustuhan ko noon ay si Bobby na taga doon din sa San Andres. Cute siya at kahit taga-squatter din ay hindi siya madungis. Yun nga lang, mala-squatter din ang ugali. Noon ko din medyo naunawaan kung bakit gusto ni Lolo na maging matapang at malakas ako dahil maraming bully sa San Andres. Grade 5 kami ni Shaira noong mabuli kami sa Eskinita. Galing kami ng school noon. Bumili kami ng ice cream sa 7-Eleven na siyang kinakain namin habang naglalakad pa uwi. Noong nasa Eskinita na kami ay nakita kong may mga batang lalaking nakatambay sa Eskinita. Mga ka-age lang namin at mas matanda yung iba. Bigla nilang inagaw ang mga ice cream namin ni Shaira. Si Shaira, hinawakan niyang kamay ko at hinila ko tsaka akmang tatakbo pero hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Sa mukha ni Bobby ako nakatingin. Nakatayo siya sa likod ng batang umagaw ng ice cream ko. Tumakbo na si Shaira. Alam kong yun ang tamang paraan para makaiwas nga sa mga bully pero hindi kasi ako takot noon. Tinatawag pa rin ni Shaira ang pangalan ko hanggang sa nagpasya na akong sumunod sa kanya pero yung unang hakbang ng kanang paa ko ay mabigat at sinadya kong tapakan ng malakas ang paa ng batang umagaw sa ice cream ko. Napaaray siya at minura ko. Nilingon ko siya at tinitigan ng masama. Gusto ko siyang balikan at suntukin sa mukha pero naaga ulit ng paningin ko ang mukha ni Bobby na noon ay nakangiti. Ang cute talaga niya, Kuya Bono. Siguro kung wala doon si Bobby, baka nag-Amazona sana ako. Nakipagbubugan sana ako sa mga bully na yan pero naisip kong hindi yan magugustuhan ni Bobby. Baka sa halip na magustuhan niya ako ay ma-turn off pa. Baka isipin niyang tomboy ako. Mga ka-age lang namin sila ni Shaira, Kuya Bono, or siguro mas matanda sila sa amin ng 1 o 2 taon. Mas matangkad lang din ng konti sa akin si Bobby na sobrang crush na crush ko talaga.
Siya, Kuya Bono, ang kauna-unahang lalaking nagustuhan ko, at kahit tropa niya mga nambubuli sa amin, hindi ko magawang mainis sa kanya kasi sobrang crush ko siya. Pero dumating ang pagkakataong hindi ako nakaiwas sa mga bully na yon. Pasado alas 7 ng gabi noon ay may binili ako sa labasan. Pagbalik ko ay nakaabang 3 lalaki. Kasama si Bobby doon at malayo pa ako ay nakangisi na sila sa akin. Alam ko na kaagad na pagtitripan nila ako. Pero handa ako. Marami na akong natutunan kay Lolo noon tungkol sa sparring, sa pakikipaglaban. Lalo na kapag lalaki ang kalaban ko. Yung mga parte ng katawan ng lalaki na madaling masaktan, sinabi lahat sa akin ni Lolo at ang mga yon ang dapat ko daw targetin dahil hindi ako pwedeng makipagpalakasan sa kanila dahil babae ako. Mas malakas pa rin sila. Kaya dapat ang target ko kaagad ay yung mga weak points nila. Agad akong hinawakan ng isa sa braso ko at yung isa ay nagtangkang agawin ng paper bag na hawak ko pero mabilis kong inatake ang humawak sa balikat ko gamit ang uppercut sa ilalim ng baba niya. Yung nasa harap ko naman ay kinarate ko sa balikat sa puno ng leeg at namilipit siya sa sakit. Si Bobby naman ay nagtanggang suntukin ako sa mukha pero nasangga ko ang kamay niya. Pinilipit ko ito papunta sa likod niya. Aray siya ng aray at sa totoo lang ay naawa ko sa kanya kaya binitawan ko din. Pero sinampal niya ako bigla at hindi ko yan napaghandaan. Binitawan ko ang hawak kong paper bag. Hinawakan ko ang isang kamay niya at ang kanang kamay ko sumunggab sa itlog niya. Noon na siya nagmakaawa. Bitawan ko daw dahil nasasaktan siya. Kaso ang cute niyang umiyak. Parang ang sarap pagmasdan ng gwapong mukha niya na nahihirapan kaya piniga ko pa. Naramdaman ko ang paglapit ng isa sa likod ko kaya binitawan ko saglit si Bobby tsaka ako tinadyakan yung nasa likod ko. Muli kong sinunggaban ang yag balls ni Bobby. Ayoko na. Bitawan mo itlog ko. Mababaw ako niyan, please. Sige, bibitawan ko. Pero kiss mo muna ako sa lips. Sabi ko. Well, ang totoo, pantasya ko si Bobby, Kuya Bono. Kapag nag-i-imagine ako noon na mararanasan ko ang first kiss ko, siya ang nai-imagine ko. Sige, bitawan mo na. Kikiss na kita. Nagsusumamong sabi niya. Binitawan ko nga ang itlog niya at inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. At hinagkan ako, pero saglit lang. Ang lambot ng lips niya kaya lang bigla siyang nawala sa harapan ko dahil hinila siya ng kasama niya at ang sabi, Uy, ako nga din pakis. Noon ako'y nadismaya. Pero ang sagot ko sa isang bata ay, Oo ba? Sabi ko pero palad ko ang dumapo sa nguso niya. Sa Francisco Benitez kami nag-aral ni Shaira noon. Nasa kahabaan ito ng Zobel Rojas na siya naming binabagtas, then liliko kami sa kanan ng Onyx Street at kalagitnaan ng Onyx ang parte kung saan naroon ang eskinitang papasukan namin pauwi sa mga bahay namin. Nung grade 6 na ako, madalas nang hindi umuwi ng gabi si Lolo at ako lang ang mag-isang naiiwan sa bahay. Tinuruan ako ni Lolo ng mga dapat kong gawin. Double lock sa mga pinto at bintana at may 2 akong armas sa tabi ng higaan ko. Isang punyal at isang tubo na kulang 1 dipa ang haba. Kahit sino ang kumatok kung hindi ko narinig ang boses ni Lolo, huwag kong pagbubuksan. Kung magkasunog, papasok ako sa banyo na may dalang kumot, babasahin ko ang katawan ko pati ang kumot at saka ako tatakbo, bit-bit ang folder ko. Ang folder na yun, Kuya Bono, ay naglalaman ng mga papel namin ni Lolo, birth certificates namin ni na Lolo at ni Mama, at isang titulo ng lupa niya sa probinsya ng Aklan. May araw noon na wala akong magawa at binasa ko ang laman ng folder na yon, kaya nalaman ko ang totoong pangalan ni Lolo
pati ang pangalan ng mga magulang niya. Noon ay tiningnan ko din ang birth certificate ko pero walang pangalan ng tatay ko. Apelido pa rin ni mama at lolo ang nakalagay na apelido ko at wala akong middle name. Binasa ko rin ang titulo ng lupa pero hindi ko naman maintindihan pa noon. Ang naintindihan ko lang ay yung mga pangalan ng barangay at bayan kung saan naroon ang lupa. Sa Aklan nga, at noon pa lang Kuya Bono ay nagka-interes na akong makita ang lupa ni Lolo, pati syempre ang mga kamag-anak niya sa Aklan. Inisip ko rin noon na baka nandoon lang si Mama, na noong grade 6 ako Kuya Bono ay 3 taon ko nang hindi nakita. Miss na miss ko na noon si Mama Kuya Bono pero wala akong magawa. Sa school nung sumunod na araw ay hinanap ko ang Aklan sa mapa na nakadikit sa dingding ng classroom namin. Nilapitan naman ako ni Shaira. Anong tinitingnan mo dyan, Melrose? Aklan, taga dito si Lolo. Meron siyang lupa dito. Nakita ko sa titulo. Noon ay tiningnan din ni Shaira ang mapa hanggang sa tinuro ko na lang dahil ang tagal niyang makita. Ang sabi niya, ang layo pala ng Aklan, pero tabi ng dagat may beach. Tama ka. At alam mo, sa tingin ko nandyan lang yung mama ko. At kung uuwi kami dyan ni Lolo, ang dami-daming madadaan ng lugar. Sasakay pa kami sa barko kasi nakita mo yung mga blue na yan, dagat yan, yung mga green, yung mga lugar. Biglang lumungkot ang tingin sa akin ni Shaira noon at ang sabi niya, iiwanan mo na pala ako. Ako naman ang nalungkot dahil ang totoo, ako lang ang nangangarap noon na makita ang Aklan. Pero may isang madaling araw na pinagbuksan ko ng pinto si Lolo. Inaantok pa ako noon pero binantayan ko siya habang nagtatanggal siya ng sapatos niya. Lolo, bakit hindi ka umuwi sa Aklan? Sana umuwi tayo dun. Aklan? Anong gagawin natin sa Aklan? Parang nagtatakang tanong niya. Para makita ko yung lugar niyo at yung mga kamag-anak natin dun. Si Lola at saka Lo. Baka nandun lang si Mama. Aklan. Ay oo, Mel. Uuwi tayo doon pero hindi pa ngayon. Maganda doon, maraming puno, may ilog, sapa, mga bukid. At saka dagat, Lo. Oo, may dagat din doon pero hindi masarap maligo doon kasi maalat yung tubig. Sabi niya tsaka tumawa. Masaya kami ni Lolo nung madaling araw na yon. Pero kinabukasan pala ay may mangyayaring mag-iiwan ng bangungot sa isipan ko. Pasado 9:00 ng gabi noong umalis si Lolo. Gaya ng dati, ang salitang maririnig mo sa kanya ay, "Mag-lock ka ha." Naguhugas ako ng pinggan namin noon kaya't hindi ko kaagad nailak ang pinto. At nung isasara ko na ito ay biglang bumukas at may 2 lalaking nagtulak nito. Nakita ko pa ang mukha ng isa bago niya naisuot ang stocking na itim sa mukha niya, pero yung isa ay dati na naka-stocking ang mukha. Natakot ako at kinabahan pero matagal na akong handa sa ganong pangyayari. Tinapakan ko ang paa ng lalaking nakahawak sa akin tsaka ako tinuhod ang betlog niya. Then tumakbo ako sa silid ko upang kunin ang mga armas kong kutsilyo at tubo. Pero parang ang bilis kumilos nung isa. Naabutan niya ako, hinila ang buhok ko pero that time ay hawak ko na ang tubo at hinataw ko ito sa kanya. Tinamaan siya sa balikat pero parang wala lang sa kanya. Muli niya akong sinunggaban. Sinuntok ako sa tiyan at sobrang sakit nun. Hindi ako makasigaw at hirap na hirap akong huminga. Hinablot niya ang damit ko. Hinubaran ako at hiniga sa katre ko. Noon ay kaya ko nang sumigaw pero yung isa ay binuksan niya ang radyo at sinagad ang volume. Sa San Andres, Kuya Bono, kahit gabi ay napakaingay. Kaya't alam kong kahit nung nagsisigaw ako ay walang nakakarinig sa akin. Pagkatapos noon ay pumasok na rin yun, nagbukas ng radyo sa silid at isa-isa niyang hinuhubad ang shirt at pantalon niya. Sabi niya sa lalaking pumunit sa damit ko,
Ako mauna. Sabay hawi pa niya sa lalaki sa harapan ko. Tapos nilapitan na ako at kinubabaw. Nagpumiglas ako, Kuya Bono, nanlaban. Tinamaan ko siya ng suntok sa nguso niya, dumugo. Tumayo ako pero hinarang ako ng isa. Kasunod nun ay ang malakas na kalampag sa bintana sa salas. Maingay ang pagbagsak ng tablang takip ng bintana sa sahig na halos kasabay lang ng paglanding ng mga paa ni Lolo na tumalon mula sa bintana. Noon pakiramdam ko'y safe na ako lalo na't hawak ni Lolo ang baril niya na noon ay nakatutok sa dalawa. Tinaas ng dalawang lalaki ang mga kamay nila pero tumumba pa rin sila. Ang bilis na mga kamay ni Lolo kahit matanda na siya. Hindi baril ang ginamit ni Lolo sa dalawa, kundi ang combat knife niya na dinukot niya mula sa bewang niya. Kitang-kita ko ang pagpulandit ng dugo mula sa leeg ng unang lalaki. Nagtangkang tumakbo yung isa kaya sa likod siya sinaksak ni Lolo. Kasunod nun ay pinagmadali ako ni Lolo na mag-impake ng mga damit ko. Una kong sinunggaban ng folder pero ang sabi ni Lolo, "Iwanan mo yan." Napatingin ako sa kanya. Nagtaka ako dahil alam kong importante ang laman ng folder pero sinunod ko pa rin si Lolo. Natapakan ko pa ang dugo ng lalaki sa sahig pero sa loob ng 2 minuto ay nakaalis na kami. May dinaanan lang kami sa kapitbahay, hindi kalayuan sa bahay namin. Agad bumukas ang pinto ng barong-barong at isang lalaking nakakatakot ang mukha ang nagbukas. Hindi ko alam ang pangalan ng lalaking yon pero natatandaan ko siya. Minsan na siyang nagdala ng pagkain ko, pinadala daw ni Lolo. "Susi," sabi lang ni Lolo sa lalaki. Saglitan na wala ang lalaki sa pinto pero pagbalik niya ay inabot niya kay Lolo ang isang susi. Susi ng sasakyang siyang sinakyan namin ni Lolo papuntang... Well, akala ko Aklan. Hindi pala Aklan. Yung mga dokumento pala sa folder ko ay peke. Lahat peke. At ang totoong mga dokumento ay dala ni Lolo. At hindi siya taga-Aklan. Taga-Cagayan siya at totoo ding mayroon siyang lupa sa Cagayan. At doon kami nagbiyahe nung gabing yon. Kahit gaano ang antok ko ng madaling araw na yun, Kuya Bono, ay hindi ako makatulog. Natroma ako sa nakita kong nangyari sa 2 lalaking nagtangkang gumahasa sa akin. Pero ayon kay Lolo ay hindi lang ako ang target nila. Kilala niya ang 2 lalaking yun at matagal na raw may plano sa kanya. Oo, mahilig kami ni Lolo na manood ng mga thriller movies. Yung mga crime stories na madudugo, banding naming 2 yun. Pero iba pa rin pala talaga sa personal. Nashock talaga ako sa nakita kong pagbulwak ng dugo mula sa leeg ng lalaki at ang pagbaon ng punyal sa likod ng isa. 3:00 na madaling araw, akala ko nakarating na kami ng Cagayan. Hotel pala yun sa Nueva Vizcaya. Hindi na raw kaya ni Lolo ang antok niya kaya't kailangan naming magpalipas na magdamag doon. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil 2 araw kami doon. Nilagnat kasi si Lolo at doon sa hotel siya nagpagaling. Doon din niya ako kinausap. Ikinuwento niya ang magiging buhay namin sa Cagayan. At inutusan niya ako magpanggap. Ang sabi niya, yung gawe at pagkatao mo sa Maynila, itago mo muna. Sa Cagayan, maging kagaya ka ng mga babaeng kaedad mo. Magalang, marespeto, mabait, inosente, mahinhin, lampa, babaeng babae. Iiyak ka kapag may nambuisit sa'yo. Huwag kang lalaban kahit babae pa ang umaway sa'yo. Iiyak ka na parang kawawa. Ha? Bakit, Lo? Basta sundin mo ako. Gusto kong maniwala sila na napalaki ka ng mama mo ng maayos. Kung kaya mong maging matalino sa eskwela, gawin mo.
Mag-aaral ako doon, Lo. Tatawagan ko si Cardo. Ipapakuha ko sa kanya yung mga papeles mo sa eskwela. Ikinuwento rin sa akin ni Lolo ang tungkol kay Lola Biring na dati niyang asawa. Well, hindi raw sila legal na hiwalay pero kinasusuklaman daw siya nito pati ang 3 pang anak nila. Si Mama nga lang daw ang hindi nagalit kay Lolo dahil sa kasalanan niya noon. Nagkaroon daw siya ng babae at iniwan niya si Lola at ang 3 anak nila. Matagal na panahon na ang nakararaan. Aasahan ko daw na magiging mainit ang tingin sa kanya ng mga tao sa barangay na dadatnan namin pero magpapakabait daw siya. Sisikapin daw niyang hindi makagawa ng gulo, lalo na ng gulo kung saan mai-involve ang pulis dahil baka tuluyan na siya masakaote. Natanong ko ulit si Lolo kung ano ang kanyang trabaho. Hindi pa rin niya ako sinagot ng tama. Basta't ang sabi lang niya, wala na akong trabaho ngayon at hindi na ako babalik ng Maynila. Medyo masakit pang katawan ni Lolo noon kaya't ako ang inutusan niyang magbayad sa counter ng hotel. Nakita ko sa bag ang pera ni Lolo. Napakarami. Noong nasa biyahe na ulit kami, sa isang convenience store ng gasolinahan ay bumili kami ng merienda na kinain namin sa gilid ng highway sa ilalim ng mayabong na puno. Noon ibinigay sa akin ni Lolo ang totoong folder. Inilabas din niya ang birth certificate ko at tinanong ako kung anong napansin ko sa birth certificate ko. Tinitigan ko naman at napansin kong may middle name ako na pareho din ang apelido ko. Lo, bakit pareho? Tanong ko. Pareho ang apelido ng tatay mo at ang mama mo, pero hindi sila magkaano-ano. Maraming Ramos dito sa Pilipinas na hindi magkakadugo. At Omel, kasal ang mama at papa mo, pero naghiwalay sila. Ang papa ko ba, Lolo, yung pumupunta sa bahay nung maliit pa ako? Hindi. Ang papa mo nasa Cagayan, pero isa siyang lumpo. Lumpo? Bakit pinatulan ni Mama kung lumpo? Eh, hindi siya lumpo noon. Nilumpo ko lang dahil tarantado. Marami akong kaaway doon, Mel. Pero sabi ko nga, sisikapin ko umiwas sa gulo, alang-alang sa'yo. At lahat ng bilin ko sa'yo, sundin mo ako. Nagkakaunawaan ba tayo? Kuya Bono, sana mapalagpas mo na lang kung hindi ko na masasabi kung saang bayan at barangay kami sa Cagayan. Sana maunawaan nyo na lang para kay Lolo. Basta malayong barangay siya mula sa bayan. May ilog, maraming bukid at mais, at ang lupain ni Lolo ay nasa sentro ng barangay. Sa bahaging yun ng barangay ay yung lupa na lang ni Lolo ang walang bahay at ginawa itong pastulan ng mga baka at kalabaw dahil wala namang bakod noon. Nakita ko ang lote noong pangalawang araw namin doon. Sa hotel kami pansamantalang tumira noon at nung nagpunta kami sa barangay ay kasama na ni Lolo ang mga taong gagawa ng aming bahay. Napakaraming trabahador. Nasa 30 yata sila dahil yung iba ay pagbabakod ang ginawa, ibang grupo naman ang gumagawa sa bahay. Para kaming artista noon, Kuya Bono, dahil ang daming taong nakikiisyoso. Noon ko sinimula ng acting ko. Ngiti lang ako ng ngiti sa mga tao kahit hindi ko kilala. Mas lalo akong ngumingiti sa mga babaeng matatanda dahil sa isip ko baka lola ko na yung kaharap ko ay hindi ko pa alam. Iniwasan ko na kasi magtanong kay Lolo tungkol sa mga taong galit sa kanya. Pinapansin ko ang bewang ni Lolo noon kung nandun pa rin yung baril niya pero wala na.
Hindi na siya nagja-jacket mula nung nasa Cagayan na kami. Hindi kagaya nung nasa Maynila kami na hindi siya nakakalabas ng hindi naka-jacket dahil sa loob noon ay ang mga armas niya. Isa pang napansin ko noon, Kuya Bono, ay parang ang puti namin ni Lolo. Nakasando si Lolo habang tumutulong sa mga trabahador. Ang puti ng balat niya at nung tingnan ko yung braso ko, napakaputi rin. Naisip ko noon iba yata ang araw sa probinsya. Tuloy ay naisipan kong alagaan ang balat ko. Iniwasan ko ang magpaaraw. Nang hingi ako ng pera kay Lolo pambili ng payong, sabi niya bumili ako ng 3 na iba-iba ang kulay. Masayang masaya ako noon, Kuya Bono, kasi ramdam ko na hindi na ako gagawing lalaki ni Lolo. Sa halip ay hahayaan niya na akong maging babaeng babae, bagay na gustong gusto ko. Sa bayan pa rin kami nakatira noon, sa isang maliit at mumurahing hotel, pero isang umaga ay sinama ko ni Lolo sa baryo para ipasok na sa school. Grade 6 pa rin ako noon, Kuya Bono. Nakipag-usap siya sa principal na to follow na lang daw yung card at form 137 ko. Pumayag naman ang mabait na principal matapos akong tanungin kung maayos daw ba yung mga grades ko. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay maayos naman talaga ang mga grado ko. Hindi nga lang ganon katataas dahil marami akong kaklaseng matatalino at masipag mag-aral. Noong araw ding yun ay pumasok na rin ako kahit wala pa akong gamit. Pinaupo lang ako doon, pero bago yun ay kinausap ako ng sarili ni Lolo. Ang sabi niya, yung mga bilin ko sa iyo, Mel, ha? Simple ka lang, mabait ka, lampa, iyakin, mahiyain. Okay, Lolo, sabi ko. Pero wala siyang sinabi na huwag akong magkaka-crush kasi kaagad ay may nakrushan ako sa klase. Isang lalaking napakabait tingnan. Maamo ang mukha, parang laging nakangiti ang mga mata. Ang cute ng lips pati mga ngipin niya. Siya si Samon. Ang pangalawa kong crush, si Bobby yung una. Pero mas matindi ang pagka-crush ko sa kanya kesa kay Bobby. Hindi ko na nga naiisip si Bobby noon eh. Si Samon na talagang naghari sa isipan at puso ko, lalo na nung makilala ko pa siyang mabuti sa pagdaan ng mga araw. Mayroon siyang kapatid na grade 5, si Lovely, na maganda rin at palangiti. Kinaibigan ko si Lovely at nagustuhan ko ang ugali niya. Ang sweet ng boses niya. Siya ang lagi kong kasabay pa uwi, pero may isang hapon na parang bigla siyang natakot noong may tumawag sa pangalan niya. Bilisan natin lumakad, Ate Melrose, sabi niya na parang takot na takot. Muling sumigaw ang babaeng kaklase ko pala, si Irene. Siya ang pinakamalaki sa mga babae sa klase. Medyo mataba siya, matangkad, maitim, kulot ang buhok. Kalabaw ang pang-asar sa kanya ng mga bata. Tsaka tatakbo yung mga bata kapag nagalit siya. Hinabol ko si Lovely. Kaaway mo ba si Irene? Tanong ko. Galit yan sa akin, ate. Lagi niya akong pinagtitripan. Bilisan natin. Teka, Lovely. Hindi ka ba pinagtatanggol ng Kuya Samon mo? Takot si Kuya dyan. Ilang beses na rin kasi niyang nabugbog si Kuya. Malakas yan, ate. Kaya nga kalabaw ang tawag sa kanya eh. Tsaka sanay yan sa boxing. Noon ay nilingon ko si Irene. Huminto pa ako sa paglalakad noon. Masama din ang titig niya sa akin. Sabi ko noon, masubukan nga ang galing niya. Tingnan ko nga kung uubra siya sa akin. Kaya lang may dumaang elf na may kargang buhangin at mga tabla. Narinig ko ang boses ni Lolo sa harapan ng elf na noon ay huminto. Halika na, Mel, sumakay ka na. Sabi niya, pero hindi ako sumakay. Sa halip ay hinabol ko na lang si Lovely. Pero ang pagkakakita ko kay Lolo ay nagpaalala sa akin ng mga bilin niya na hindi ako makikipag-away.
Noong hapong yun pa rin ay hinatid ko si Lovely hanggang sa bahay nila. Malapit lang pala yun sa lote ni Lolo kung saan tinatayo pa lang noon ang bahay namin. Maliit lang ang bahay ni Lovely at nadatnan namin doon si Samon na nag-iigib ng tubig. Hindi pumasok si Samon nung araw na yon dahil may sakit na naman daw ang nanay nila. Ang tatay nila ayon kay Lovely ay security guard sa Makati at yun lang ang source of income ng kanilang pamilya. Pero sa totoo lang Kuya Bono ay hindi sila halatang mahirap. Makinis kasi ang balat nilang magkapatid at malinis silang manamit. Halatang alagang-alaga sila ng nanay nila kahit ito ay sakitin. Wala na daw silang kamag-anak sa baryo. Ang mga kapatid daw ng papa niya ay nakatira na sa bayan at sa ibang mga barangay at hindi rin sila close sa mga kapag-anak nilang mayayaman na at mababa daw ang tingin sa kanila. Melrose, gusto mo ng suman? Narinig ko ang boses ni Samon sa pinto sa likod ng bahay. Nasa gilid kasi ako noon ng bahay nila at pinagmamasdan ko ang paligid ng bahay. Mayroon kasing punong mataas na ang daming bulaklak na puti. Sige, okay lang. Sagot ko kay Samon patungkol sa suman. Magkasabay silang magkapatid na lumapit sa akin. Si Lovely ang may hawak ng plato na may lamang suman. Sa kabilang kamay naman niya ay maliit na pitchel. Si Samon naman ay may bitbit na 3 upuan na monoblock. Magmerienda ka muna. Nakangiting sabi ni Samon at noon palang Kuya Bono pakiramdam ko'y naglululundag na ang puso ko. Lalo na noong siya pa ang nagbalat ng unang suman na akala ko'y kakainin niya pero inabot sa akin. Kilig na ako. Tuloy, nung kagatin ko ang suman ay napakaliit lang ang kagat ko. Natawa pa ako sa sarili ko dahil sa totoo lang ay hindi ako ganun kumain ng suman. Yung isang dangkal siguro na haba ng suman, 3 kagat ko lang. Pero dahil nakaharap si Samon, Diyos ko para akong langgam kumagat ng suman. Tumawa nga si Lovely at ang sabi niya, Ate Melrose, baka next month mo pa mauubos yan kung ganyan ka kumain ng suman. Mas nauna pang natapos ang pinagawang bahay ni Lolo kesa sa bakod. Ang kanyang lote, Kuya Bono, ay may sukat na 22 by 126 meters. At ang buong perimeter ng lupa na yon ay pinabakuran ni Lolo ng konkreto at mayroon pang barbed wire sa tuktok ng bakod. Sa dalawang sides at panglikod na bakod ay may taas na 2.5 meters. At sa harap naman ay 3.2 meters. Kapag nasa kalsada ka, hindi mo makikita ang bahay. Masyadong halata na gusto talaga ni Lolo na safe kami. Ang bakod namin ang pinakamataas na bakod sa buong barangay. Yung mga kapitbahay nga namin, kalahating simento, kalahating rehas, kita mo pa rin ang bakuran nila. Yung bahay naman ay parang 2 palapag pero yung second floor kasi ay 1 kwarto lang na maluwang, may CR at napakalawak na balcony sa harap at likod at yun ang kaharian ni Lolo. Sa ibaba ay may 2 malalaking kwarto din. Naroon din ang kusina, salas at mayroon ding maluwang na terrace. Sa likod ng bahay ay may nakahiwalay na dirty kitchen at katabi nito ang laundry area. Yung harap at 2 sides ng bahay, sementado. Pero yung natitirang maluwang na lote sa likod ay ginawang taniman ni Lolo ng sari-saring gulay. Bumili din siya ng 2 tuta na labrador na siyang naging libangan niya. Ni hindi nagpa-blessing si Lolo bago kami lumipat sa bahay na 3 buwan lang ginawa.
Ang mga kagamitan, appliances at mga furnitures, 2 malalaking truck ang nag-deliver. Lahat ay binili ni Lolo sa Tugigaraw. Sa totoo lang, Kuya Bono, parang pangarap lang noon yung pagtira ko sa bahay ni Lolo. Mula kasi nung isilang ako sa Maynila, masikip at pangit na bahay ang kinalakhan ko sa squatters area pa. Sa bahay ni Lolo, maganda ang loob, pinturado, malaki at makikintabang mga tiles, magaganda ang mga muebles at yung kama ko, malaki at malambot. Unang Biyernes ng pagtira namin doon ay inaya ko kagad si Lovely na makitulong sa amin. Inaya ko din actually si Samon pero ayaw niya. Wala daw kasi makakasama ang nanay nila kaya sabi niya sa susunod na lang. Mahal na mahal ko si Lovely, Kuya Bono. Higit pa sa kapatid ang turing ko sa kanya. As if naman naranasan kong magkaroon ng kapatid, no? Well, nakilala ko din ang mga pinsan ko. Mga anak ng kapatid ni Mama. Kaklase ko pa nga yung isa, si Arnold, pero hindi kami naging close. Hindi naman siya mayabang, simple lang siya, tahimik kasi hindi rin matalino. Ako naman sa totoo lang, nadadalian ako noon sa mga pinag-aaralan namin pero sumimple lang din ako. Hindi ako maingay sa classroom, hindi ako nagtataas ng kamay pero sa mga quizzes at exams, nakaka-perfect ako. Ang tawag sa akin ni Lolo ay Dark Horse. Nakokonsensya lang ako noon, Kuya Bono, kasi si Samon, mabababa lagi ang nakukuha niya. Kaya nga ang sabi ko sa kanya kapag Sabado at Linggo, pumunta siya sa bahay at sabay kaming mag-aral. Kaya lang ayaw niya. Marami daw siyang ginagawa pero nakikita ko naman siya sa basketball court, naglalaro lang. Naging ka-close ko rin si Mira na anak ni Tita Bana. Si Tita Vana ang binabayaran ni Lolo na magtrabaho sa bahay. Tagalaba, tagapalengke, tagaluto. Maagang dumarating si Tita Vana. 5:00 nasa bahay na siya kasi siya pa ang magluluto ng almusal namin. Uuwi siya 5:00 ng hapon kapag tapos na siyang magluto ng hapunan. Ang trabaho ko naman lagi ay maghugas ng pinggan at maglinis sa loob ng bahay. Sa labas ay si Lolo naman ang tagalinis. Isang hapon ng Sabado ay sunod-sunod ang pagtunog ng doorbell. Akala ko yung mga batang sutil lang ang nasa labas at pinaglalaroan ng doorbell pero noong buksan ko ang maliit na gate, si Mira na hinihinga lang nakita ko. At ang sabi niya, "Sina Samon at Lovely, binubugbog ni Kalabaw." Tumakbo kami ni Mira noon at malayo pa kami ay nakita ko na ang magkapatid, sina Samon at Lovely. Sapos-sapo ni Samon ang mukha habang parang pinipilit niyang patayuin si Lovely na nakasalampak sa lupa at umaatungal ng iyak. Si Irene naman ay nasa harapan nila, nakapamewang pa at putak ng putak. Oo, malaki talaga siya, Kuya Bono. Hanggang baba lang niya si Samon. Pero sa kanya ako dumiretso at walang sali-salita, binigwasan ko siya ng ubos lakas sa mukha. Muntikan siyang matumba. Nawalan lang ng balanse pero nakontrol niya at akmang susunggaban ako ay sinuntok ko ang ilalim ng baba niya. Dinig na dinig ko ang pagkalatik ng mga ngipin niya. Nahilo siya kaya pinuntirya ko ang tenga niya. Hindi suntok kundi sampal na malakas. Pompiang kung tawagin ni Lolo. Napayuko siya sa harapan ko kaya tinuhod ko ang mukha niya. Nasaktan ako noon pero nakita kong bumulagta siya. Tapos may narinig akong boses ng lalaki at nagmura. "Putang ina, sinong tatay mo?" Isang binata yun na walang damit at naninigarilyo. Nilapitan ko siya at sabi ko, "Kuya, may kilala ka bang lumpo dito? Yan ang tatay ko." "Lumpo?
Wala namang lumpo dito. Sabad ng kasama niya. Meron dito pilay. Si Kuya Melvin pero hindi siya lumpo. Nakakalakad siya kapag may saklay. Naalala ko ang pangalan ng papa ko sa birth certificate ko. Melvin nga. At sasabihin ko sanang siya yung tatay ko pero nagsalita ang lalaki sa harap ko at ang sabi, "Sa likod mo." Huli na nung makailag ako, nasunggaban na ako ni Irene sa buhok ko at winasiwas ako na parang unan lang at saka ko binatawan kaya sumadsad ako kina Samon. Si Samon naman, sa halip na iwasan ako ay sinalubong pa ako kaya natumba kaming dalawa. Nakadapa ako sa ibabaw niya. Siya ang nasa ilalim at nasa ibabaw niya ako. At ang mga mukha namin ay nagbangga. Kikiligin sana ako kasi magkatutok yung mga mata namin at yung mga labi namin ay 1 pulgada na lang ang layo sa isa't isa. Kaya lang naramdaman ko ulit ang sakit sa anit ko dahil muling hinatak ni Irene ang buhok ko. Ang sama ng loob ko, Kuya Bono, na saglit lang ako sa ibabaw ni Samon. Ramdam ko yung posibilidad noon na magdidikit pa yung mga labi namin pero dahil kay Irene, talagang nabuwisit ako at hindi ko siya napatawad. Tiniyak ko, Kuya Bono, na magkahalo ang dugo at sipon niya sa lahat ng aksyong ginawa ko sa kanya. Umiyak siya, pero umiyak din ako pag uwi ko dahil pinagpapalo din ako ni Lolo ng sintron sa puwit ko. Noon na ako nagsimulang sumikat, Kuya Bono, hindi lang sa barangay kundi maging sa school dahil napatumba ko raw si Irene Calabao. Idol ang tawag sa akin ng karamihan. Inasahan kong gaganti si Irene kaya naghanda ako. Kahit na muli pa akong parusahan ni Lolo, hindi ko siya aatrasan. Kaya lang buong time ng grade 6 namin na hindi naman umulit si Irene. Sa halip ngayon naghinto pa siya. Kahit na 1 buwan na lang noon ay graduation na. Pero pumasa pa rin siya sa grade 6, Kuya Bono. Ewan ko kung paano. Basta naging schoolmate pa kami sa high school. Sa public high school kung saan kami nag-aral ni Samon. Kaya lang saglit lang nag-aral si Samon doon. At nung time na yun, Kuya Bono, ay tumatangkat at gumaganda ng katawan ni Samon. Lalo pang pumupogi. Hindi ko siya ka-section pero kapag nakikita ko siya sa school, kapag recess ay inaaya ko siyang magmerienda pero ayaw niya. Napipikon ako kapag ganon. Lagi na lang niya kasi akong tinatanggihan. Nung bagong lipat kami sa bahay, inaya ko sila ni Lovely pero tumanggi siya. Noon pa lang ay napahiya na ako pero inunawa ko siya kasi that time nga ay walang kasama ang nanay nila. May time din na naghahalo-halo kami ni Lovely sa barangay. Dumaan siya at inaya ko siya pero tumanggi din. At yun nga sa tuwing break time sa school, inaaya ko siyang magmerienda pero puro siya tanggi. Okay, Bono, gwapo siya pero hindi naman ako pangit. Maraming ang nagagandahan din sa akin dahil maputi ako, makinis. Yun nga lang ay medyo maliit kasi ang mga mata ko at para daw akong Koreanang hilaw. At sa totoo lang, Kuya Bono, ay hindi naman alangan talaga ang kagwapuhan ni Samon sa itsura ko. Kahawig pala niya yung tatay niya. Na-meet ko si Tatay Samuel noong nagpunta siya sa bahay kasama si Lovely. 1 buwan yon before ng graduation namin sa elementary. Nagtaka ako noon kasi nung mag-usap sila ni Lolo ay parang matagal na sila magkakilala. At kaya nga siya nagpunta noon sa bahay ay dahil siya ang nagdala ng card at Form 137 ko. Nung makaalis na sila ni Lovely, tinanong ko si Lolo kung bakit close sila ng tatay ni Lovely. Ang sagot niya, sa Maynila din nagtatrabaho yan. Yung tirahan nila doon,
3 kalye lang mula dun sa dati nating tirahan sa Maynila. Elo, kasamahan mo ba siya sa trabaho mo? Aba hindi. Mabait yang si Samuel. Security guard ang trabaho niya sa Maynila. Nagbakasyon lang siya? Oo. Pero kaya siya umuwi dahil kukunin niya na yung pamilya niya. Sina Lovely at Samon, doon natitira sa Maynila. Pakiramdam ko noon ay sinabuyan ng malamig na tubig ang puso ko, Kuya Bono. Ikinalungkot ko agad yung idea na malalayo na ang 2 taong pinakamalapit sa puso ko. Sure ka, Lo? Lilipat na sila sa Maynila? Yun ang sabi ni Samuel. Kaya nga sila umuwi na dahil mag-iimpake pa raw sila. Noon, Kuya Bono, ay hindi na ako mapakali. Pumasok ako sa kwarto ko pero lakad lang ako ng lakad pabalik-balik sa harapan ng kama ko. Hanggang sa nagpasya na akong lumabas at patakbong tinungo ang bahay ni Samon. Kailangan kong malaman kung totoong aalis na sila. Doon sa kantong padiko ay natigilan ako sa pagtakbo dahil tumambad mula sa gilid ng kalsada ang malapad na katawan ni Irene at masama ang titig sa akin. Lalo pa akong kinabahan nung mula sa bandang likuran niya ay tumambad naman si Herman, ang kanyang kuya na may pagkasinto-sinto. Mas malaki si Herman at syempre mas malakas dahil lalaki niya at masama rin ang tingin sa akin. Nagtry akong umiwas sa kanila, Kuya Bono. Base kasi sa mga titig nila ay may balak silang masama. Inalis ko nga ang tingin ko sa kanila Umiwas talaga ako at lumakad na lang ako sa kabilang gilid ng kalsada pero lumakad din si Herman at sinalubong ako. Alam kong malakas din ako pero ka Erin nga ay bitin yung lakas ko. Natalo ko lang siya noon dahil sa diskarte at bilis. Naisip ko kapag nasunggaban ako ni Herman baka hindi na ako makawala at si Irene ang bubugbog sa akin habang hawak ako ng kuya niya. Tumigil ako sa paghakbang dahil nakaharang na si Herman sa harapan ko. Ang sabi ko, ayoko nang gulungayin, Kuya Herman. Pwede sa susunod na lang. Mura ang sinagot sa akin sabay lapit. Pinabilog niya ang kanyang kamao na sinapupa ng kaliwang palad niya. Ang lakas ng lagutok ng mga daliri niya. Katapusan mo na, bruha, sabi sa akin. Narinig ko din ang tawa ni Irene mula sa likuran ko. Oy, si Idol, mapapalaban ulit. Narinig kong sigaw ng isang bata sa mga kalaro niya. Nasa ilang hakbang ang layo nila mula sa amin. May 2 binata ding magkaangkas sa motor. Tumigil sila malapit sa mga bata at sa amin din nakatingin. Kasunod nila ang isang kolong-kolong na may sakay na 2 tao. Sa pagkakabilang ko, Kuya Bono, nasa 8 hanggang 10 tao ang makakasaksi kung paano ako mabubugbog ng magkapatid na kalabaw. Sumingit pa sa isip ko noon si Samon at Lovely na siyang sadya ko talaga doon. Baka huling araw na yon para makasama ko sila at kailangan ko talaga silang makita, makausap. Pero napalis sa isipan ko ang mukha ng magkapatid na sina Lovely at Samon noong iniambana ni Herman ang mga kamay niya upang ako ay sunggaban. Yumuko ako, sabay slide sa kaliwa, kaya hindi niya ako nahawakan. Pero ang laki ng hakbang niya at nahagip ng kamay niya ang t-shirt ko. Kinarati ko ang kamay niya pero parang wala lang sa kanya. Yung kaliwang kamay niya ang umabot sa buhok ko. Kasunod na rin ang paglapit ni Irene at isang suntok ang pinakawalan niya sa akin, tumama sa dibdib ko. Ang lakas nun kaya't kung hindi lang hila-hila ni Herman ang t-shirt ko, baka tumulapon sana ako sa kalsada. Isa pang suntok ang pinakawalan ni Irene na nasangga ko naman pero dahil sa lakas nun ay nabitawan ni Herman ang t-shirt ko at ako'y tumapon sa lupa. Kay Irene ako nakatingin noong bumagsak ako. Hinihintay ko na lang na daluhungin ako, sasakyan niya ako at lalamugin ako habang nakahiga ako. Pero hindi niya nagawa. At sa likod ko nakatingin ang mga mata niya. Kasunod noon, boses ng isang lalaking narinig kong nagsabing, "Tigilan niyo yan kung gusto niyo pang mabuhay. Tatagpasin ko ang mga ulo niyo
at ipapaanod ko sa ilog. Nakahiga ako nun, Kuya Bono, kaya't noong tiningal ako ang lalaking nagsalita ay hindi ko siya maayos na nakita. Hindi pala siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki na nakasaklay. Noon ay bumangon na ako, kasabay ng marahang paglayo ni na Irene at Herman. Sa dalawang lalaki ako tumingin. Yung isang malaki ang katawan ay may hawak na itak. Yung isa naman ay nakasaklay. At kaagad, Kuya Bono, ay gumapang sa puso ko ang damdaming hindi ko maintindihan. Lalo na't sa pagkakatitig ko sa mga mata ng nakasaklay ay para siyang maiiyak. Ramdam ko, Kuya Bono, na siya ang tatay ko. Hindi ko siya kamukha pero ramdam na ramdam ko yung lukso ng dugo sa puso ko. Salamat po sa inyo. Yun lang ang nasabi ko bago ako tumakbo patungong bahay ni Nasamon. Dumaan ako sa likod ng mga bahay para mabilis akong makarating sa kanila. Si Nanay Mona ang una kong nakita dahil nakaupo siya malapit sa pinto. At nung makita niya ako ay kay ganda ng ngiti niya. Agad ding tumambad sa pinto si Lovely at kay sigla ng salubong niya sa akin. Ate Melrose! Sambit niya. Sinikap ko pa rin ngumiti kahit na lumuluha na ang puso ko dahil nakita ko sa maliit nilang sala ang mga bagaheng nakahanda na. Aalis na talaga kayo? Tanong ko. Biglang nawala ang ngiti ni Lovely at patakbo siyang yumakap sa akin at umiyak na. Sa loob ng salas ay nakita ko din ang poging mukha ni Samon. May ngiti sa labi niya pero parang umiiyak din ang mga mata niya. Hinila ko si Lovely noon papunta sa ilalim ng puno para doon kami mag-usap. Lumuluha pa rin siya noon at ayaw bitawan ng kamay ko. Mamimiss kita, Ate Mel. Umihikbing sabi niya. Naluluha na rin ako noon pero ang sabi ko sa kanya, tama na, love, huwag ka nang umiyak. Nahahawa na ako eh. Kailan ba kayo aalis? Mamaya na daw. Noon ay parang nanikip ang dibdib ko. Bakit ang bilis, love? Tanong ko't hindi na napigilan ang luha ko. Muli niya akong niyakap at ang sabi ko sa kanya, love, pwede mo bang tawagin ang kuya mo? Kakausapin ko lang. Sige, wait lang. Sabi niya tsaka patakbong pumasok sa bahay nila. Pero agad ding bumalik at ang sabi, Ate Mel, marami pa daw siyang gagawin tsaka pinapagalitan siya ni tatay. Noon ay hindi ko na napigilan ang inis ko. Ba't ganun ang kuya mo sa akin, love? Ni minsan, hindi man lang niya ako napagbigyan. Pag ako, lagi siyang tumatanggi. Pangit ba ako? Ayaw ba niya sa akin? Hindi ka pangit, ate. Maganda ka nga eh. Sagot ni Love na hinaplos pa ang pisngi ko. Busy lang talaga siya, ate. Pasensya ka na. Sige, love. Ganito na lang. May sasabihin ako sa'yo. Pero kay Samon mo lang sasabihin, ha? Kapag may nakikinig na iba, huwag mo sasabihin. Isikreto mo lang sa kanya, okay? Oo, Ate Mel. Ano ba yun? Kasi parang hindi ko naman na talaga makakausap ulit ang kuya mo kaya sasabihin ko na lang sa'yo. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. At kahit nasa Maynila na kayo, siya pa rin yung mahal ko. At sana hindi niyo ako makakalimutan. Sabihin mo yun sa kanya, ha?
Bulaga! Hello mga kahugot. Pasensya na, mahaba pa talaga kahit wala tayong choice kundi hatiin ito sa dalawa. Ibig sabihin meron tayong part 2 na hindi naman magtatagal kasi nandyan na. Wala na tayong hihintayin kundi ang editing na lang at ang recording ulit. And while waiting ay yung mga nagpa-shoutout muna, huwag kayong mag-alala kahugot. Alam ko, nabitin kayo sa napakagandang kwento ng kahugot nating si Melrose. Pero don't worry sapagkat sabi ko nga, very soon ang part 2. Shoutout muna tayo. Mula kay Kriel, hello kuya, thanks for the news story. Shoutout din here in Kuwait. More power and stay healthy. Thank you. Anne-Marie, hello kuya Bono, sana nga po may voting na ng story kagaya ng CLS ka pa po. Always listening and abangers here in 2020. Di pa kasali nung CLS kuya. Pa-shoutout po ako sa family ko sa Igig. Happy Fiesta St. Isidore the Laborer. God bless po. God bless you too, Anne-Marie. And Servando Veneracion, hello kuya Bono, thanks sa mga upload yung story. Pa-shoutout po sa mga anak ko, Starvin ba to, Steven Joris, Shane, there's Joshua and Sofia Gianna here in Poland. Salamat po and more power lahat po ng channel. God bless. Salamat Servando Veneracion kahit nasa Europa na kayo. Europe ba yung Poland? Anyway, malayong lugar yan. At nakikinig pa rin kayo sa ating mga kwento. And baka naman, mag-share din kayo. I'm so sure na inspiring yan sabagat kayo nasa malayong lugar at kumikita ng sandamakmak buwan-buwan. Totally inspiring ang yung mga kwento. So, I'm inviting you to share your stories. Edwin Sarsozo, pasyala naman po Kuya Bono, matagal mo na ako subscriber. Salamat sa mga magagandang kwento. Stay safe. Maraming salamat Edwin Sarsozo. Shout out to you. Nesayan Padua, hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa asawa kong palagi nakikinig ng story mo. Lorenzo Padua, ang iyong lingkod na palagi nakaantabay sa story mo, Nestle Ann ng Albaha, Saudi Arabia. Maraming salamat, Nestle. Jocelyn Pasqua, shoutout Kuya Bono, lahat ng barangay officials ng Santa Maria na nag-outing the Aurora Province sa pangunguna ni Kapitan Jeffrey Camaso. Enjoy lang tayo at ingat sa atin. Salamat and more power. Arcel Ginga Padre, shoutout to you. Lilibet Balinsat Sabado, wapasyat Kuya Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo Balinsat and Sabado families from Minagbag, Quezon, Isabela. Ann Ignacio ng Sampalog, Cabaton, Isabela, shoutout to you. Fausto Yap Ingeo, shoutout to you. Sa lahat ng mga taga Montanusa. Aldrin Madrosa, pasyat ko naman Kuya Bono, pati din po ang pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Always listen sa mga bagong upload nyo at walang pinapalampas sa mga bago ninyo po na upload. No skip ads din po. Maraming salamat sa iyo, Aldrin Monterosa. Adelaida Dazo Remo, pasyat Kuya Bono at sa Remo family from Taipo, Hong Kong. At kay Born, thanks Kuya Bono for this news story. I was listening and silent listener since 2018. I want to take advantage also your program Kuya Bono to say hi on air to this amazing woman, Maruja Villanueva Masing from Hinunangan, Southern Leyte, and of course sa family ko sa Rojas, Capiz City. Greetings come from Eli Jan Albar from BGC Taguig, Metro Manila. Maraming salamat, Born or Eli Jan Albar. Thank you so much. And TN Ad, pasyad ko Bono sa asawa kong si Melodia Gabriela Andaya. I love you always. Lagi kaming nagabang ng mga kwento mo dito sa Istanbul, Turkey. Thanks a lot, TN Ad. And Marlene Barsagangan, shout out to you. Solid abangers ng Jordan. Angela Ligaya, pasyad ko Bono, always abangers here in KSG. God bless, Kuya Bono. Thanks a lot, Angela. Kevin Jewel Sulio Valdez, halos lahat ng kwento sa channel. Magaganda Kuya Bono. Waiting na rin sa kwento. Pa-shoutout Kuya. What about waiting din sa kwento mo, Kevin Jewel Sulio Valdez? I-share mo na. Ivy Basa Martinez, Kuya Bono, pa-shoutout sa mga naggagandahang OM. Now of Angels, listening po always here in Hong Kong. Thank you and God bless you too, Ivy Basa. Weng Lintang Hidchom Draman, shoutout to you at shoutout din sa anak ko na si Lovely Joy
from your mother, Weng. Joe Gumaru, pasyat Kuya Bono, watching from Santa Maria, Isabela, kay Annalyn Messina at Warren Gazingan from Joe Gumaru. Cherisa Batayo Kapagawan, hello Kuya Bono, pasyat po dito sa Tuwao. Shout out people of Tuwao from Cherisa. Ann Solano Tobias, pasyat Kuya Bono, abangan sila in Hong Kong, taga Dagu at Tagum, Davao del Norte. Shout out sa inyo, Annie. Jeric, shout out Kuya Bono from Uma, Lubuagan. Salamat Kuya Bono. God bless you always. Same to you, Jeric. Mark J. Kamem Vargas, shout out Kuya Bono from South Korea. Pati na rin sa Sachon ko, Aldrin Monterosa na laging nagpapa-shout out. Masipag po kasi yan. God bless po sa ating lahat from Mark Jacob ng South Korea. Lynn Antonio Tolosa, shout out po always sa Dakar here in Hong Kong. God bless you too, Lynn. Iyang Yang, shout out to you. Rosaline, shout out to you. Dyan sa Hong Kong. Irma Linda Evangelista, pasyat ko yung parol sa anak ko na si Darwin Baladad from Manawag, Pangasinan. Mag-aral mabuti anak at mag-ingat ka lagi. Mahal na mahal kita. That's from your mother, Irma Linda Evangelista. Carol Tungpalan Batugal, good morning. May papakinggan naman kaming mga kahugot mo. Always sa Dangers here. God bless and take care. Thank you, magandang Carol Tungpalan Batugal. Kai, pasyado naman Kuya Bono. And Raymond Cadaba, ay si Kai pala. Hello Kai. Good morning Kuya Bono. Pasyado listening from Bagao, Cagayan. Mula naman kay Raymond Cadaba. Moises de la Cruz, pasyado Kuya Bono kay Ella Reyes Corcuera, Joseph Aspurias. And Rizabel Gaspar Eclar, shoutout muli Kuya Bono. Excited na akong pakinggan ang kwento ni Kahugot Melrose. Ang ganda sa totoo lang. I really like the story. At lalo naman sa part 2. Nabasa ko na. Kaya lang hindi ko pa nare-record. Ganun kasi pag maganda yung kwento, binabasa ko kahit gaano kahaba. Pero hindi ko nare-record kasi kailangan ng timing sa pagre-record. Usually ginagawa ko yan sa madaling araw kapag tahimik ng lahat, walang ingay ng tricycle. Manok meron sa madaling araw, yun yung mga kalaban ko. So sa ganitong portion natin, pag nagpapashoutout, nakakarinig kayo ng mga ingay, pasensya na kayo, okay? Jocelyn, can't wait to ibaro sa Libangers from Lasam. Jocelyn, shout out to you. Marites Basha Dumanas, pasyat ko ibaro waiting again na ma-upload na sa lahat. Marites Basha Dumanas. Tamayo Shi, pasyat ko ibaro, no problem. Jan sa Benguet. And Mero Jewel, pasyat ulit Kuya Bono, thank you sa mga kwento na ina-upload nyo. Nakakawala ng stress at trabaho dito sa Japan. Thanks a lot, Mero Jewel. Rems Balisakan, pasyat ulit Kuya Bono. Pinalitan ko na po yung butterfly ng apelido ko. May bago na naman kaming papakinggan ng anak kong 1 year and 4 months old na si Jocelyn Ray Jimenez. Na all. Rems, maraming salamat. Edison Mirasol. Magandang hapon Kuya Bono. Salamat. May abangan na naman kami. Yan lang ang libangan namin pagkatapos ng trabaho dito sa Barangay Lingaling, Santa Maria, Isabela. Pa-shoutout sa mga OFW dyan sa Hong Kong, lalo na sa asawa ko na si Sally. God bless you Kuya Bono. Same to you Edison Mirasol at maraming salamat. Panghuli, Vivian Juvenal Kern. Yes, sama ko dyan Kuya Bono. Hello sa'yo. Hello din sa'yo Vivian. At nabasa natin lahat yung mahigit 40 na shoutout. Okay? Napakainit. Anyway, ang tabayaran mga kahugot. Promise, napakaganda talaga ng kwento ng kahugot natin ito na si Melrose. Abangan ng part 2. Dito lang sa DKB ng Bono Slot to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot. Stay safe and God bless us all.